Sa kalagayan ng sanlibutan, maitatanong mo, may lunas pa ba sa mas lumalala at kalunos-lunos na mga pandemya? Nasaan ang Diyos sa mga panahon ng ganitong kabagabagan? Ano ang kawakasang naghihintay sa sanlibutan, lalo na sa iyong buhay? Paano mo lalapitan ang doktor na may mabisang lunas sa mga salot at mga nakamamatay na karamdaman? Pakinggan ang mga hindi mapabulaan ng kasagutan sa pinagmulan at kawakasan ng mga mapamuksang pandemya sa sanlibutan, kasama si Pastor Levi Barizo Perdon, Family at Communication Director ng Southern Luzon Mission. Isa muling pinagpalang araw ng ating Panginoon sa inyong lahat, mga ginigiliw naming mga kaibigan, mga kapatid. Narito naman tayo upang muling mag-aral ng salita ng ating Panginoon. At ngayon po ay ating pag-aaralan ang tunay na kaligtasan. Marami ang nag-uusap at nagsasalita patungkol sa kaligtasan. Ngunit ano nga ba ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa kaligtasan? So ito po ang ating pag-aaralan ngayon at para tayo ay samahan ng banal na Espiritu, tayo po ay manalangin muna. Ama po naming banal, sa oras pong ito, kami po'y lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri, sapagkat minsan pa ay pinagkalooban mo kami ng pagkakataon upang makapag-aral ng iyong banal na salita at aming maalaman ang mga bagay na kinakailangan namin upang aming labanan ang pandemya ng kasalanan na pumapatay ng lahat ng tao. O Amang Banal, samahan po kami ng iyong banal na Espiritu. Patawarin po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala at gabayan nawa kami sa karunungan at pangunawa ng banal na Espiritu, pagkalubang kami ng iba yung pananampalatayang sapat upang kami ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa pagdinig mo sa aming dalangin. Salamat po sa mga pagpapala na patuloy mong ipinagkakalob at ipagkakalob pa sa bawat isa sa amin, sapagkat kami po'y lumalapit sa iyo sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So ang ating pong pag-aaral, kagaya ng sinabi ko, ay ang patungkol sa kaligtasan. Malimit nating narinig na sumampalataya ka lang at ikaw ay maliligtas. Meron din tayong naririnig na wika ay, Jesus is the answer. Alam po ninyo minsan, mayroong nakalagay doon sa sasakyan, Jesus is the answer. May dumaan na isang tao at kanyang sinulatan, but what is the question? Sapagkat kapag minsan mayroon tayong mga terminolohiya na hindi naunawaan ng iba. So, atin pong titingnan ano ba talaga ang kaligtasan na pinag-uusapan sa banal na kasulatan. Ngayon po ay ating titingnan. Una, ay sasabihin ko na kagad, kaligtasan mula sa kamatayang magpasa walang hanggan. Kagabi po ay ating binasa ang nasa Juan 11:25 at nais ko pong basahin muli ngayon. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. So mga minamahal, yung ating pong kamatayan na ikinamamatay ngayon, ay pansamantalang kamatayan lamang yan. Subalit tayo po ay ililigtas ng Panginoon mula roon sa kamatayang magpasa walang hanggan. Sapagkat mayroon pong kamatayang pansamantala at may kamatayang magpasa walang hanggan. At yan po ay mapapag-aralan natin. Ang sinasabi po sa Roma 6:23 ay ganito. Nais ko pong basahin Roma 6:23. Ang wika po ay ganito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So mga minamahal, ang kasalanan, ang kabayaran, kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit tayong lahat ay nangamamatay, sapagkat tayong lahat ay nangagkasala laban sa Diyos. Datapot salamat sapagkat ang Diyos ay mayroong kaloob na naandyan kay Kristo Jesus na Panginoon natin, buhay na walang
hanggan. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Ito palang ating kamatayan ngayon ay pansamantala lamang. Datapwat magkakaroon ng kamatayang magpasawalang hanggan sa mga hindi sumasampalataya. Sapagkat ang wika po dito sa unang Tesalonika, nais ko pong basahin dito sa unang Tesalonika, Kapitulo 4, 15 at 16, ang sinasabi po ay ganito, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababang mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Mga minamahal, napakaliwanag ng sinasabi ng banal na kasulatan na ang kamatayan natin ngayon ay tinatawag lang ng Diyos na pagtulog. Subalit ang ating Panginoon bababa mismo mula sa langit. May sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Mga minamahal, ito ang kagandahan na kapag tayo ay nagtiwala sa ating Panginoon, bagaman tayo'y mamatay, gayon may mabubuhay na maguli. At buhay na wala ng kamatayan magpakailan paman. O mga minamahal, salamat sa Diyos sapagkat siya ay mayroong panukala na tayo ay pagkakalooban ng buhay. At alam po ninyo ang isang magandang balita rito, sinasabi ng ating Panginoon na yung palang mga namatay nang nauna na sa atin, wala sa impyerno, wala rin sa langit, nasa kanilang libingan. Datapwat bubuhaying maguli ng Panginoon. Kuminsan tayo ay nababalisa sapagkat kapag namatay ang ating mahal sa buhay, hindi natin alam kung siya ay nasa impyerno o kaya ay nasa langit o nasa purgatorio. Subalit ang banal na kasulatan, napakaliwanag ng sinasabi na ang mga patay ay nasa kanilang libingan. At pagdating ng Panginoon, magkakaroon ng malakas na tunog ng trumpeta, magkakaroon ng malakas na sigaw, at tatawagan ang lahat ng mga mananampalataya ay babangunin mula sa mga patay. At ang wika ng Panginoon sa pamagitan ni San Pablo, tayo'y sama-samang sasalubong sa Panginoon sa mga ulap. Napakabuti ng ating Panginoon. Pangalawa, kapag pinag-uusapan po sa Biblia ang kaligtasan, ay nangangahulugan rito na tayo'y inililigtas mula sa takot sa kaparusahan sa panahon ng paghuhukom. Sapagkat ang Panginoon po ay maghuhukom at tayong lahat ay haharap sa kanyang hukuman. Subalit ang kagandahan ng mga nakay Kristo, ang sabi sa Roma 8:1 at 2 ay ganito. Nais ko pong basahin. Sana ay maging maliwanag na mabuti ito sa atin. Sa talatang 1, ang wika po, ngayon, ngay wala ng kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Mga minamahal, lahat daw po ng nakay Kristo Jesus ay hinango na sa paghuhukom o sa kahatulan sapagkat tayo ay pinapatnubayan ng kanyang banal na Espiritu at pinalalaya tayo sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Ibig sabihin, maghuhukom, tayo'y haharap, subalit tiyak na ang ating kaligtasan sapagkat tayo ay tumanggap sa ating Panginoon. Bakit sinabing tayo ay inililigtas mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan? Ano ba yung kautusan ng kasalanan?
at ng kamatayan. At titingnan po natin sa Roma 7:23 at 25. Ganito po ang sinasabi sa Roma 7:23 hanggang 25. Ang wika po, subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip, at ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag na tawa ko, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Ngunit salamat sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, kaya nga ako mismo ay naglilingkod sa kautusan ng Diyos sa pamagitan ng aking pag-iisip, ngunit sa pamagitan ng aking laman ay sa kautusan ng kasalanan. Sa madaling sabi, sinasabi rito ni San Pablo na ang ating kahinaan, siya ang nagdadala sa atin upang ating malabag ang kautusan ng Diyos. So ang nasa atin ay yung kautusan ng kamatayan, yung likas na kahinaan na sadyang tayo ay dadalhin sa tiyak na kamatayan. Datapwat sa pamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. O mga minamahal, madadaig raw po natin ang kahinaang ito ng ating laman upang masunod natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Sapagkat tayo po ay nasa ilalim sa pagkaalipin ng kahinaan, sa pagkaalipin sa kasalanan. Subalit kapag tinanggap natin ang Panginoon, tayo ay palalayain sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tayo ay inililigtas mula doon sa ating kahinaan na hindi natin magawa-gawa, hindi natin masunod yung kalooban ng Diyos. Kaya nga yung pangatlong punto po ng kaligtasan ay nangangahulugan ng kaligtasan mula sa pagkaalipin kay Satanas at sa kasalanan. Kapag inyo pong tinignan dito sa 1 Juan 3, 4 at patuloy, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. 1 Juan 3, 4 hanggang 10. Ganito po ang sinasabi. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya'y walang kasalanan. Ang sino mang nananatili sa kanya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya ni hindi nakakilala sa kanya. Mga munting anak, huwag kayong padaya kaninuman. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang diablo, at dahil dito nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Sa ganito, nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, pati ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid. O mga minamahal, napakaliwanag po na tayong mga tao ay inalipin ni Satanas sa kahinaan, na tayo'y sunod-sunuran sa pagsalangsang sa kautusan ng Diyos. Datapwat salamat sa Panginoon sapagkat siya'y nanaog sa lupang ito at ang wika, kanyang winasak ang kapangyarihan ni Satanas. Walang iba kung hindi ang paglabag sa kautusan ng Diyos. At kung tayo ay ipinanganak na ng Diyos, tayo ay hindi na maaaring maging alipin ni Satanas. Hindi na tayo maging alipin ng ating kahinaan, palalayain tayo ng Panginoon. So kapag pinag-uusapan po natin ang kaligtasan ayon sa Biblia, ito po ay kumpletong kaligtasan. Hindi lang sinasabi yung teorya
ng pagdating ng ating Panginoon, tayo ay ililigtas. Ngayon pa lang, mararanasan muna ang kaligtasan mula sa pagkatakot sa hukuman, mula sa pagiging alipin sa ating kahinaan, mula sa pagiging alipin sa Diablo at Satanas na siyang nagdadala sa atin upang ating patuloy na salangsangin ang kautusan ng Diyos. Ang banal na Espiritu ang papalit at siya ang gagawa sa ating puso, sa ating isipan, upang tayo ay gumawa ng naayon sa kautusan ng Diyos, sapagkat kung hindi ka maililigtas ng Diyos ngayon, hindi ka maaaring iligtas sa panahong darating. Sapagkat ang sabi po sa Juan 1:12 ay ganito ang ginagawa ng ating Panginoon. Juan 1:12. Ganito po ang sinasabi. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. O mga minamahal, napakaliwanag po ng sinasabi, ang sino mang sumasampalataya sa ating Panginoon, binibigyan niyang karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kung dati-rati tayo'y sunod-sunuran sa kaaway, kung dati-rati tayo'y sunod-sunuran sa Diablo at kay Satanas, kapag ika'y sumampalataya kay Kristo, babaguhin ang iyong buhay, palalayain ka mula sa pagkaalipin kay Satanas at tayo ay gagawing mga anak ng Diyos. Hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Alam po ninyo, napakarami ang nagsasabi na hindi natin masusunod ang kautusan ng Diyos sapagkat mabigat. Alam po ninyo, kapag wala sa inyo ang banal na Espiritu, hindi ninyo tinanggap ang banal na Espiritu, hindi po talaga natin magagawang sundin ang kautusan ng Diyos. Sapagkat ang sabi po sa Roma 6 ay ganito po. Roma 6:15 at 16, ang sinasabi po ay ganito. Kaya't huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang masunod ang mga pagnanasa nito. At huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay mula sa mga patay, at ang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan, uulitin ko, bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. O mga minamahal, napakaliwanag po ng sinasabi ng banal na kasulatan, hindi na tayo dapat nagpapaalipin pa kailanman sa ating kahinaan, sa ating kasalanan, sapagkat ang Diyos ang tutulong sa atin. Ulitin ko, marami ang nagsasabi hindi natin matutupad ang kautusan ng Diyos dahil ito ay mabigat. At hindi naman tayo maliligtas sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ng Diyos. Bakit mo pa susundin ang kautusan ng Diyos? Alam po ninyo, may tama rin yung kanilang sinasabi. Subalit kapag pinag-aralan po ninyo ng malalim ang banal na kasulatan, makikita po ninyo sa Roma 8:6 at 7 ang ganitong mga katagaan. Sabi po rito, nais ko muling basahin at napakahalaga nito, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napasasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. So mga minamahal, napakaliwanag po, kung aasahan lang natin itong ating sariling katawan, wala, hindi natin masusunod ang kautusan ng Diyos, sapagkat itong ating katawan ayaw talagang pasasakop sa kautusan ng Diyos. Kaya narinig siguro yung mga kasabihan na kung alin pa yung bawal, yun ang masarap. Alam po ninyo, yan po ang kahinaan ng ating laman. Datapwat sa pamagitan ng banal na Espiritu,
ikaw ay ililigtas ng ating Panginoon. Sapagkat yan ang kanyang pangako. Kapag tinignan po ninyo dito sa talatang 9 noong Roma 8, ay ganito ang sabi, ngunit kayo'y wala sa laman kundi nasa Espiritu, yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, ngunit ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Ngunit kung ang Espiritu na iyong bumuhay na muli kay Jesus ay nananatili sa inyo, siya na bumuhay na muli kay Kristo mula sa mga patay ay magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. Kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo hindi sa laman upang mamuhay ayon sa laman. Sapagkat kung mamumuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Subalit kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. O mga minamahal, napakaliwanag po ng sinasabi ng ating Panginoon. Maaari nating patayin ang gawa ng ating laman. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tayo'y maililigtas at tayo ay makasusunod sa kautusan ng Diyos sapagkat kung hindi po natin susundin ang kautusan ng Diyos, kung tayo'y mananatili na sinusuway ang mga kautusan ng Diyos, ang wika ni San Pablo, kayo'y mamamatay. Subalit kung pinapatay ninyo ang gawa ng laman, kayo ay mabubuhay sapagkat ang lahat ng mga anak ng Diyos pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Alam po ninyo, maraming mga tao na sinasabi hindi na natin kailangan ang kautusan ng Diyos. Bakit? Hindi naman natin kayang gawin. Hindi natin kayang sundin. Bakit hindi kayang sundin? Sapagkat wala ang Espiritu ng Diyos. Sapagkat hindi ka pa naging anak ng Diyos. Opo, ang banal na Espiritu ay makapangyarihan upang ikaw ay tulungan. Ang biyaya ni Kristo ay sapat upang ikaw ay baguhin, upang ikaw ay hanguin mula sa tiyak na kamatayan. Ang kaligtasan ay hindi lamang sa panahon ng paghukom, pakatandaan po natin yan. Ito ay maaaring makamtan mo ngayon sa pamagitan ng pananampalataya na ang Diyos ay pag-ibig at hindi siya mag-uutos ng walang kabuluhang kautusan at kautusang hindi mo makakayanan. Ang kinakailangan lang, manampalataya ka na ang kautusan ng Diyos ay ibinigay para sa ating kabutihan upang tayo ay hanguin sa kapangyarihan ni Satanas sapagkat ang kapangyarihan ng kamatayan ay nariyan sa kasalanan at ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Kaya ayaw ni Satanas na sinusunod natin ang kautusan sapagkat ayaw niyang tayo'y mabuhay. Datapwat, ang sabi po sa 1 Juan 5, nais ko pong basahin ito, napakahalaga muling talata, 1 Juan 5, talatang 11 at patuloy. Ang wika po ay ganito, at ito ang patutuo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Opo, mayroon tayong buhay na walang hanggan sa mga sumasampalataya sa anak ng Diyos. Hindi tayo maaaring gawing alipin ni Satanas na magpatuloy. Tayo ay palalayain ni Kristo mula sa kasalanan. Tayo'y palalayain niya mula sa ating mga kahinaan. Opo,
ang kaligtasang ibinibigay ng Diyos ay kumpletong kaligtasan. Kaligtasan sa walang hanggang kamatayan, kaligtasan sa paghukom, kaligtasan mula sa pagiging anak ng dyablo tungo sa pagiging anak ng Diyos. At kung hindi ka mailigtas ng Diyos mula sa kahinaan ngayon, mula sa kapangyarihan ni Satanas ngayon, hindi kanya maaaring iligtas pagdating ng panahon. Sapagkat kinakailangan na maalis sa atin ang lahat ng kasalanan sapagkat tayo'y dadalhin niya doon sa bayang banal na tinitirhan ng katuwiran. Ang tanong, papaano natin matatanggap ang kaligtasan ito? Napakaliwanag po ng banal na kasulatan. Marcos 16:15 at 16. Ano po ang sinasabi rito sa Marcos 16:15 at 16? At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At kapag tinignan po natin dito sa Roma 8:1 at 2, nais ko pong basahin muli dito sa Roma 1 at 2. Ngayon nga'y wala ng kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Oh, napakaliwanag mga minamahal, tayo ay pinalalaya mula sa pagiging alipin sa kasalanan. Sapagkat ang sabi po sa Galacia 3:26 at 27 ay ganito. 3:26 at 27. Sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang lahat na sa inyo na binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Oh mga minamahal, kapag tayo'y sumampalataya at tinanggap natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng bautismo, tayo ay ginagawang mga anak ng Diyos. At kung anak ng Diyos, nasa iyo ang kapangyarihan upang salangsangin ang kapangyarihan ng kaaway, ang dyablo at Satanas, at tayo ay makasunod sa kanyang mga kautusan. Mga minamahal, ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Ganyan ang kaligtasan na ibig niyang ipagkaloob sa iyo, ipagkaloob sa akin. Kaligtasan mula sa pagkaalipin kay Satanas at upang tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan na nakay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaibigan ko, handa ka bang tanggapin ang ating Panginoon sa pananampalataya at sa bautismo? Naghihintay po ang Panginoon. Ibig niyang hanguin ka sa kapangyarihan ni Satanas. Ibig niyang hanguin ka mula sa kapangyarihan ng dyablo. Nais niyang hanguin ka mula sa tiyak na kamatayan. Ibig niyang dalhin ka sa buhay na walang hanggan. Tatanggapin mo ba ang ating Panginoon? Salamat kapatid sa iyong pagtanggap. Ang Panginoon ang magpala sa atin. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, muli po kami nagpapasalamat sapagkat ikaw na aming Diyos ay Diyos ng pag-ibig at ang ibig mo ay kami mangaligtas mula sa kahatulan ng kamatayan, mula sa kapangyarihan ng dyablo, na kami nagiging sunod-sunuran sa Kanya at patuloy na gumagawa ng mga bagay na labag sa iyong banal na kautusan. Gawin mo po kaming mga anak sapagkat kami po'y nananampalataya at nais po namin tanggapin ang aming Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. O ipagkaloob nawa sa amin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at patuloy na kami palakarin araw-araw na lumalago sa pananampalataya at katuwiran sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, ang pagpapala ng Panginoon sumating lahat. Bukas ng gabi, pag-aaralan po natin immunized. Paano tayo may immunized mula sa virus ng kamatayan. Yan po ang ating
pag-aaral. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.